gaano kamtin ang awa at patawad ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayong linggo ay matutunghayan nating muli ang awa ni Jesus sa mga makasalanan sa ibang pamamaraan. Tinanggihan ni Jesus na maparusahan ng kamatayan ang babaeng nahuling nangangalunya o nagtataksil na naaayon sa batas ni Moises. Sa pagitan ng bulag na pagpapataw ng batas ni Moises at sa pagliligtas sa buhay ng tao, pinili ni Jesus ang pagliligtas ng buhay. Ipinakita ni Jesus na mas mahalaga ang buhay sa kahit na anong batas. At ang pinakadahilan ng mga batas ay pagtataguyod sa buhay. Kung nakinig si Jesus na maparusahan ang babae, masasabing tama lamang ang hatol niya dahil naaayon iyon sa batas. Ngunit binaliktad ni Jesus ang sitwasyon sa pag-iimbita niya sa mga nanghuhusga sa babaeng nahuli sa pangangalunya na tingnan ang sarili nilang buhay at tanungin ang kanilang sarili. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Sa pagtatapos, pareho silang napalaya. Ang babae ay sa pamamagitan ng pagmamalasakit at awa ni Jesus. At ang mga nanghuhusga naman ay napilitang harapin ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili. Sa ikalimang linggo ng Kwaresma, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na suriin ang ating mga sarili upang patuloy na makapagpanibago ng buhay at mas maging mapagpatawad sa mga pagkakasala sa iba. Sinasabi ng katisismo ng Iglesia Katolika, ang pagtanggap ng kanyang awa ay humihingi sa atin ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya ang sarili. Wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinagtatapat ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at makatarungan. At patatawarin niya ang ating mga sala at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Mahalaga sa proseso ng paghingi ng kapatawaran at awa ng Diyos ay ang personal na pag-amin sa ating pagkamakasalanan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harap ng Diyos dahil siya naman ang higit na nakakakilala sa atin. Sa Ebanghelyo ngayon, hinamon ni Jesus ang mga nag-aakusa sa makasalanang babae, na sino man ang walang sala sa kanila ay siyang unang pumukol ng bato. Natauhan ng mga nag-aakusa na hindi nga sila ganong kabanal o perpekto. Dahil sa muling pagtingin ni Jesus, wala na ang mga nag-aakusa at ang babae na lamang ang naiwan. Marami kasi sa atin na hindi ramdam ang sariling pagkakasala dahil hindi naman tayo nahuhuli o napaparusahan. O sa isip natin ay wala namang nakakaalam. Madalas pa na huli na nga, hindi pa umaamin. Sa modernong panahon din natin ngayon, marami sa atin ang namanhid na o wala na ang sense of sin dahil sa marami namang gumagawa nito. Bigyan nawa natin ng panahon ang pagsusuri ng ating buhay upang makahingi ng tawad at makapagpanibagong buhay.
Sa paanong paraan mo ipakikita ang iyong pangangailangan ng awa at patawad ng Diyos? Una, aminin sa sarili na ako man ay may mga pagkukulang din. Ikalawa, huwag tayong manghusga ng kapwa dahil hindi naman natin alam ang buong kwento ng pinagdadaanan nila. Ikatlo, makilahok sa mga gawaing itinalaga ng simbahan lalo na sa mga mahal na araw. Ikaapat, gawin ang mga bagay na makapagbibigay ng grasya ng indulhensya. At ikalima, mas pahalagahan ang buhay ng isang tao kaysa maging madahas.